At yan po, napanood natin ang maikling press conference na ginawa ng ating Pangulo dito po sa Cebu City, kung saan isinagawa itong selebrasyon ng ating anibersaryo ng 28th anniversary ng EDSA People Power Revolution. At ngayon po ay balikan natin ang ating in-interview kanina, si Ms. Cleo Llamas, ang spokesperson ng Yellow Ribbon Movement. Magandang umaga po muli. Maganda. Yes. Tanungin ko lang po, kasi yung Yellow Ribbon Movement... At ni Cory, mayroong isang layunin na lahat siguro ng tao, kahit na sino, sabihin mo, panahon ni Marcos, panahon ng bata, mga mayroong isang layunin. Tayo lahat siguro, payag. Kung walang kurap, walang mahirap. Humanap ka ng kahit na anong tao, siyempre, sasang-ayon doon, di ba? Hindi naman magsasabi, of course. Ngayon na lang ang ating problema sino ba ang korap? At sino ba ang mahirap? Di ba? Kasi hindi naman yung kahirapan masasabi mo lang na sa pera. Kasi mayroong paghihirap din ng kalooban. Di ba? Meron ding sa yaman naman, hindi mo naman sasabihin yung may pera lang ang mayaman. Kasi mayroong mga tao na wala silang kayamanan, sa salapi o pero masaya buhay, kaya mayaman sila. Nakita natin nga yung nagkaisa tayo dito sa EDSA at nakita din natin na kapag may kalamidad, nagkakaisa din tayo, nagkakapit-bisig tayo sa pagtutulungan. So sa palagay nyo, ang importante kasi ngayon yung mga kabataan na hindi na nga nila naabutan itong nangyari before the EDSA revolution. Ano yung pwede nilang gawin para magkaisa din sila dito sa yung kumbaga pagsasapuso itong tunay na diwa at tunay na kahulugan ng EDSA at hindi nila ito makakalimutan para sa mga susunod na henerasyon naman maibahagi din nila yung tunay na istorya ng EDSA at yung tunay na istorya ng mga panahon ng batas militar. Alam niyo mabuti yung natanong mo yan kasi para sa akin, yun merong mga karunungan na magsalita. At mayroong pagkakataon na makapagbigay ng pahayag sa mga mamamayan, yan ang responsibilidad. Sino ho yun? Kayo. Lahat mga nagperiodista, mga manunulat, mga gumagawa ng kanta, ng istorya. Alam niyo ho, yung mga ganon, doon nakukuha yung pag-asa na merong tayong kasayahan ngayon, meron tayong pag-asa. Nakikita ginagawa ngayon ng galing yan sa ating pagkakaisa sa EDSA. Kayo, nasa sa inyo yun. Magkaisa tayo, na gumawa tayo. Kaya hindi yung aasa tayo, hingi kami ng tulong, kawa ng isang pinakamasakit sa akin na nangyari na yung nagkaroon ng looting. Ang dami nagsabi, oo, kasi mahirap sila o kasi gutom sila. Hindi, mali yun Ang isa pang inaano ko rin, yung marami hong nangyayari na maganda, na nangyayari sa maganda. Pero pag ang istorya kuminsan lumabas sa dyaryo, sa periodiko, parang hinahanap yung kung ano yung mali, kung ano yung makakapagbagsak, yun ang ine-emphasize. Kaya responsibilidad ninyo. Kasi kayo ang may responsibilidad na magpahayag sa mga ibig sabihin tayo. Pero siyempre hindi naman ako palaging nasa TV, Pero kung meron akong pagkakataon na magpahayag yan, marami ho tayo na maliliit na tao na magagawa. Tulungan natin, magkaisa tayo para lahat ng mga mamamayan umunlad. Hindi yung ako lang. Kasi ako lang ang sundin nyo, kasi ako mas mahirap, mas maano, hindi tayo. Kayo na lang yung paglilinis ng isang lugar. Sabi, baho naman yung ganyan, na ba yung gunin yung sarili nyong walis at maglinis? Pagkakaisa, okay. Diba? Mabalikan po namin kayo dahil ang ating Pangulo ay nandyan na po dito sa press conference na gaganapin dito sa Cebu after the EDSA revolution. Hindi. Paano pong background nito? Nung marami na sa amin ang suportado sa nung kandidato, pumayag na maging kandidato si President Aquino ngayon. Parang marami sa aming suporta, pero hindi ba ngayon, ang ginawa ni Margie Huico, binuo niya kami, yung parang gathered all of us together, the ones who supported the Pinoy, and said, let's make this a little more
organized kasi hindi yung kanya-kanya tayong lakad. So gumawa sila or they established Yellow Ribbon Movement. Doon nagkaroon ng parang organisasyon talaga kasi nagkaroon kami ng yung maayos na paglakad. Kasi kuminsan naman sige, may rally, punta tayo sa isang lugar. Yung dati-dati, kanya-kanya, nag-iisa. Pero pag yung mga halimbawa, marami kayo na magbibigay ng mga promo, leaflets, ganyan, masaya. Maganda ang layunin, masaya pa. Tsaka marami kaming napupuntahan. Doon ang nauna. Tapos, hindi naman, nung nanalo na siya, siyempre sabi namin, sige, tapos na yung ating trabaho, no? Hindi naman. Kasi marami pa tayo pwedeng gawing maganda. Yun nga, yung pagsuporta sa mga layunin ng presidente na mabigyan ng kabuhayan ng mga maraming Pilipino, magkaroon ng mabuting yung paraan ang mga gobyerno kasi hindi naman kung naging presidente siya na maging magic. Lahat tama na. Right. Kaya nga, yun ang namin, yung support. And then we did everything also that we could do. We could, kasi kami naman, hindi naman kami mga professional, mga professional rallies or anything. We're just housewives and people interested in good governance. And so like now, we are contributing to, mayroon kaming turnover ng aming classrooms na dinonate, no? Saan mo kayo nag-donate ng classrooms? Sa Benigno Aquino Elementary School sa Quezon City. Quezon City. Tapos nagbigay din kami ng donation, nag-raise kami ng funds para doon sa Yellow Boat Foundation ni Jay Habonera. Oo, nakapagpagawa kami ng mga ilang mga boats din. Konti lang, kasi konti lang naman kaming namin, pero nakakatulong kahit konti. Kahit papano. Kahit konti. Para, ngayon, ang aming ginagawa nga sana, gusto namin mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na matuto ng isang skills para sarili nila ang magbigay ng kakayahan para makapagkumita. Hindi yung hihingi, wala ho kaming trabaho na parang, ito, trabaho. Hindi. Kailangan bigyan ka ng karunungan kung paano mo gagawin para sa sarili mo, kung gusto mong maging barbero, kung gusto mong maging para matulungan na sarili mo. Sarili. Yes. Hindi yung aasa ka na lang sa pagbibigay ng ibang tao. Right. Kasi ang nangyayari sa atin, nagkaroon tayo ng culture of mendicancy na parang, hirap kami, gusto palagi, merong tutulong. Hindi, dapat sarili natin yung gagawa ng tulong. Alam mo, maraming ganyan na hindi lang napapahayag sa ibang tao, na marami sa ating mga Filipino ang kusang tumutulong sa sarili. At saka tumutulong sa iba, pero hindi mahirap yung sabihin paulit-ulito. Don't give fish, teach them how to fish. Right. No? Yes, correct. And that's exactly what we're trying to do. Now. Okay, yung closing message po, ano yung paalala nyo, especially sa ating mga kabataan patungkol dito sa celebration natin ng EDSA People Power? Okay. Kanina sabi nga nun, kailangang matuto tayo sa karanasan ng nalipas. Hindi ho. Saan ngayon ang magiging leksyon sa kinabukasan? Kaya yung ngayon lahat tayo, kung may magagawa tayong sa pagpapaunlad ng buong Pilipinas, gawin na ho natin. Huwag ho tayong masyadong umasa na iba ang magdudulot sa atin ng tulong. Sa sarili natin, kailangan tulungan natin sarili natin na para makaiwas tayo sa mga sakuna at makaahon tayo sa ating kahirapan. Okay, Kumbaga ito nga yung kapangyarihang bayan nga na tinatawag. So interesting na naidala yung people power to this day sa balota. Maraming salamat po at Salamat good luck po sa inyo. Maraming Magandang salamat umaga. din. Maraming salamat po. Yan po si Miss Cleo Liamas mula sa Yellow Ribbon Movement. At bilang isa sa mga pangyayaring humubog sa sistemang politikal ng ating bansa, masasabing marami-raming mga personalidad ang nagbigay kulay sa EDSA People Power Revolution. Sino-sino nga ba sila? Atin silang kilalanin sa report ni Zel Banihin. Tunay na hindi malilimutan ng mga Pilipino ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Isang patunay na ang pagtutulungan
kapit-bisig ng sambayanan ay higit na makapangyarihan laban sa karahasang hatid ng mga tangke at baril ng nagdaang diktatorya. At sa muling paggunita ng ika-28 anibersaryo nito, balikan natin ang 10 sa mga di malilimutang sandali ng EDSA People Power. February 9, 1986 nang mag-walkout ang mga computer programmers ng COMELEC habang isinasagawa ang tabulation ng snap election. Ito ang pangyayaring higit na nag-udyok sa mga Pilipino laban sa pamamalakad ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Inihayag ng mga empleyado ng COMELEC ang pagmamanipula sa resulta ng ginanap na snap elections upang siya ang madeklara at manatiling pinuno ng bansa laban kay Corazon Aquino. Ilang linggo matapos nito ay nagulat ang buong bansa sa pagtalikod ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang opisyal ni Marcos, ang noong minister na si Juan Ponce Enrile at Philippine Constabulary Chief Fidel V. Ramos. Enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. February 22, 1986 ng Pangulong Boots Aquino ang pagmarcha sa EDSA upang ipakita ang suporta sa mga rebelde na nooy nasa Camp Crame at Camp Aguinaldo. Sinundan naman ito ng tulong mula kay Jaime Cardinal Sin at ng libo-libong Pilipinong nakiisa sa People Power Revolution. Buong loob na sinalubong ng yakap, ngiti at panalangin ang mga sundalo, di alintana ang malalaking tangke at barikada sa kanilang pagitan. At dahil sa lumalaking bilang ng mga Pilipinong nag-aaklas laban sa kanyang pamumuno, ay nagbanta si Marcos na handa siyang gumamit ng dahas sa sino mang magtatangkang tumaliwas sa kanya. Hindi rin malilimutan ang tapang ng mga madreng sina Sister Ping Ocariza at Terry Burias na walang takot na humarap sa mga baril at armas ng militar. Tangan lamang ang kanilang mga rosaryo at ang matibay na pananampalataya sa Diyos. February 24 nang dumating ang balita kina Enrile at Ramos tungkol sa pag-alis sa bansa ng dating Pangulong Marcos. Dahil dito ay nakita ang ibang Fidel Ramos na napatalon pa sa tuwa. Ang talon na tumatak sa mga Pilipino rin ginamit sa kanyang kampanya nang tumakbo siya sa pagkapangulo noong 1992. Noong araw ding ito ay muling nanumbalik sa ere ang government channel na MBS4 bilang PTV4. Ito ang naging daan upang maipaabot sa mas maraming Pilipino sa bansa ang katotohanan. At noong February 25, 1986 ay tuluyang nagtagumpay ang mga Pilipino. Nanumpa si Corazon Aquino bilang bagong leader ng bansa at idineklara ang muling pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas. Matapos nito ay agad na dinagsa ng mga Pilipino ang Malacanang kung saan binuwag nila ang mga barikadang nagsisilbing proteksyon nito. Isang simbolo ng pagtatapos ng ilang dekada ng diktatorya sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Zel Benihit.